Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Ako nga pala si Bro Anton, isang exicom at kasalukuyang auditor ministry ng Tahanan United Methodist Church dito sa Taiwan. At kasalukuyang nag-aaral din ng TE or Theological Education by extension dito rin sa Taiwan. Ngayong gabi, nais kong ibahagi sa inyo ang aking personal devotion tungkol sa baluti ng Diyos or tinatawag sa English na the armor of God, na ako saan mababasa ito sa Book of Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Sa panahon natin ngayon na kaliwat kanan ang mga naranasan natin mga problema dito sa mundo, sa ating buhay, nariyan ang malalakas na lindol, malalakas na bagyo, iba't ibang klaseng mga sakit tulad ng coronavirus or COVID-19 na nararanasan natin ngayon dito sa ating mundo, na ako saan ang ilan sa atin ay nagtatanong at nagtataka, totoong meron Diyos? Totoong meron Diyos? Bakit nararanasan natin ang mga bagay na to? Hindi ba't ang Diyos ang may kontrol na lahat ng bagay dito sa mundo? Pero bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na to? Kung totoo siya may kontrol na lahat ng mga bagay dito sa mundo. Ilan lamang ito na kadalasang maririnig mo na tanong sa mga taong malayo ang relasyon nila sa Diyos dahil hindi nila sukat nakalain kung ano ba talaga ang kaya ng Diyos sa kanilang buhay. Kung tutusin nga, ay ibinigay na ng Diyos ang anim na aspeto ng buhay Kristiyano kasama na ang panalangin upang palakasin at protektahan tayo at sa huli ay tulungan tayo mapagtagumpayan ng ating mga espiritual na laban. Mahalaga ang bawat piraso ng armor na ibabahagi sa inyo ngayon at sinasabi din sa Biblia na kung paano natin ito isasabuhay at mabisang magagamit. Sinasabi din sa atin ang Biblia mula sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11 na tayo ay nasa isang digmaan at ang ating kalabang si Satanas na Diablo ay baluktot na sisirain tayo. Ano ba ang anim na baluti o yung tinatawag na armor of God? First is yung sintron na katotohanan o belt of truth na mabasa sa verse 14. Kung tutuusin, ito ay madaling maunawaan dahil sinasabi nga ng Biblia na si Satanas ang ama na kasinungalingan. At sabi rin sa Kawikaan chapter 6 verse 16 to 17, ang panlilinlang ang pinakamataas sa listahan ng mga bagay na pinasusuklaman ng Diyos. Ang isang mapanlilinlang na dila ay nilalarawan ng Diyos ay isa sa mga bagay na karumal-dumal para sa Kanya. Kaya tayo ay inuutosan na Diyos na isuot ang sintron ng katotohanan para sa ating kaligtasan, gayon din para sa kapakanan ng mga taong binabahagyan natin ng mabubuting balita. Second is yung baluti ng katuwiran o tinatawag sa English na breastplate of righteousness na mababasa din sa verse 14. Ang baluti sa dibdib ang magpoprotekta sa ating katawan o sa ating puso bilang ang isang mandirigma na kung tayo tatamaan, tiyak na magdudulot ito ng kamatayan sa atin. Ang katuwirang ito ay hindi katuwiran na gawa ng tao. Sa halip, ito ay katuwiran ni Kristo na ipinasa ng Diyos at tinanggap ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng pananampalataya at siyang nag-iingat sa ating mga puso laban sa mga paratang at posisyon ni Satanas at mag-iingat sa ating panloob at pagkatao laban sa kanyang mga pagtatake. Third is yung sapatos ng pangangaral ng mabuting balita ng kapayapaan o tinatawag na shoes of the gospel of peace na mababasa sa verse 15. Sa pakikitik na minsan naglalagay ng mga kalaban ng mga patibong sa daraanan ng mga sumusuko na sundalo. Ang kaisipan ng paghahanda sa pangangaral ng ebanghelyo o mabuting balita ng kapayapaan bilang sapatos ay nagpapahiwatig sa atin ng kailangan nating sumunod
o sumugod sa teritoryo ni Satanas habang nag-iingat sa kanyang mga patibong. Taglay ang mensahe ng biyaya ng Diyos na napakahalaga sa pagdadala ng mga kaluluwa kay Kristo. Minsan maraming harang at patibok ang nilalagay si Satanas sa ating daraanan upang patigilin ang ating pagpapalaganap ng mga mabuting balita. Fourth is yung palangga ng pananampalataya o tinatawag sa English na shield of faith na mababasa naman sa verse 16. Kung ang ating pananampalataya sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos ay malakas, imposible na masira ni Satanas ang ating palangga. Ang pananampalataya ay nangangahulugan higit sa paniniwala lamang na may Diyos. Siyempre, kasama dito ang isang matatag na paniniwala na ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay tunay na para sa ating ikakabuti ng lahat ng tao. At siyempre, ang pananampalataya ay pinoprotektahan tayo sa maraming paraan. At ang pananampalataya ay makapangyarihan at pinoprotektahan din tayo. Hindi lamang mula sa pisikal na panganib, ngunit mula sa espiritual na tukso at panganib. Ang kalasag o ang palangga ng pananampalataya ay hindi lamang para sa pansariling proteksyon. Alam mo yung mga sundalo ng mga Romano noong unang panahon ay may diskarte sa pagsasama-sama ng kanilang mga kalasag. Na kung pagsasama-samahin din natin ang ating mga kalasag ay palalakasin din ito ang bawat isa sa ating pananampalataya. At ang paglilingkod hanggang kaya natin gawin ang anumang hamon. Fifth is yung helmet ng kaligtasan o tinatawag na helmet of salvation na mababasa naman sa verse 17. Ang protection ito ay para sa ulo upang maingatan ang kritikal na bahaging ito ng ating katawan. Masasabi natin na ang takbo ng ating pag-iisip ay kinakailangan natin. Ang ulo ang kinalalagyan ng pag-iisip kung saan nakatanim ang salita ng Diyos na pag-asa para sa kaligtasan. Ang pagsusuot ng helmet ng kaligtasan ay hindi tumatanggap ng maling doktrina o hindi nagbibigay ng daan sa puso ni Satanas. Ang isang taong hindi ligtas ay walang pag-asa na malabanan ang mga maling doktrina na sinasabi ng ibang tao dahil wala siyang helmet ng kaligtasan at ang kanyang isip ay walang kakayanan na suriin o labanan ang katotohanan mula sa Diyos at kung ano ang pandarayan sa Satanas. Last is yung tambak ng Espiritu o tinatawag na swords of the Spirit na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Habang ang ibang bahagi ng kasuotang espiritual ay para sa pangdepensa, ang tabak naman ng espiritu ang nag-iisa para sa ofensiba naman. Naisip ay natin dito na ang kabanalan at pangyarihan ng salita ng Diyos na wala nang masigit pa sa sandatang ito. Alalahanin natin kung paano ginamit ni Jesus ang salita ng Diyos upang malinis si Satanas sa ilang. Ang salita ng Diyos ang kanyang ginamit na panlaban sa diablo at wala itong nagawa ang pangyarihan ng salita ng Diyos. Anong aking pagpapala na ang parehong salita ng Diyos ay nagagamit din natin ngayon? Ang tapak na ito ay hindi maaring tumalin sa sarili niya. Kaya dapat patuloy natin itong kasahin at dapat ay nakatutok tayo sa pag-aaral ng Biblia. At bilang karagdagan sa verse 18 ay mababasa, inutusan tayo ng Diyos na manalangin sa Espiritu bilang karagdagan sa pagsusupport ng balutin mula sa Diyos. Kung walang panalangin at walang pagtitiwala sa Diyos, ating ginagawang pakikipakay ay walang katagumpayan at walang saysay. Tandaan natin na tayo ay nakikipaglaban sa kaaway na hindi natin nakikita at gagawin ito ang lahat upang hindi tayo magtagumpay sa ating mga plano sa buhay. Kaya naman, nais ng Diyos na wala pa lang sa ating paglabas
ating bahay o ng ating dormitory hanggang sa pag-uwi, hanggang sa ating pagtulog, ay dapat ay naka-full armor tayo plus prayers. Na kung sakaling subukin tayo ng ating kaaway na si Satanas sa ating buhay, ay mananatili pa rin tayong nakatayo, matatag sa kabila ng ating mga laban sa buhay. Remember that Satan is not fighting us because we are weak. He is fighting us because we are strong. At sa aking pagtatapos, inaanyayahan ko kayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na muli ko magamit ang aking buhay, ang aking sarili upang maibahagi ko ang inyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon Diyos, na sa aming buhay kailangan namin isuot ang baluti upang sa ganun ay makapag-sustain kami sa aming battle in our lives. At napapaalala din sa amin ito na kailangan namin manalangin sa inyo ng buong buhay, ng buong puso upang sa ganun ay manatili pa rin kami nakatayo sa aming mga laban sa aming buhay. At muli, pinapanalangin ko rin po na i-bless nyo rin po ang mga taong nakakapanood ng video ko ito. Wala mo po ang aking panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. The armor of God and the shield of faith. Got my sword and my helmet, now it's time to pray.